mga naging struggles mo being a content creator? Yung hindi ko na alam anong i-upload ko. Naubusan na. Oo, anong upload ko? Bored na ako. Hindi ko alam anong gusto ko. Siyempre, hindi kami marunong Bisaya. Natuto ako doon. Kailangan ko mag-fit kasi ang daming bullying talaga doon. Questions ko. Kasi lagi ko tinatanong before, ano ba talaga gusto ko? Kasi gusto ko lang makita sa TV. Mahilig ako humarap sa camera. Pero hindi ko talaga alam ano para sa akin. Gaano nakatulong sa'yo yung pag-vlog mo to heal yourself from your past? Nalalabas ko yung mga feelings ko at malaking tulong yun eh. Kasi kung hindi ka nagsusulat, nag-journal, di ba? Hindi mo ma-express yung sarili mo. How is it important to love yourself? Super. Kasi ma-realize mo na, teka, kung may maglapit sa'yo na guy, ma-realize mo na, hello, may ambag ba to sa buhay mo? Ito ba yung gusto mong maging asawa? May respeto ka na sa sarili mo na, excuse me, hindi tayo bagay. May ganun na. Hindi tulad dati na, bagay ba kami? Porket gwapo lang, di ba? Importante talaga to love yourself para may boundaries ka. No matter the weather, we'll get through it together. You make all. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 4, Life Unscripted. Today, we are joined by a woman who has captured the hearts of millions online with her authentic personality, creative content, and inspiring journey. She's an artista, influencer, vlogger, and one of the most recognized faces in the Philippine vlogging and lifestyle content. Let's welcome on Behind the Scenes, Miss Krisha Uy. Hey, hi! Hi! Kaya mo yan! How are you? Good. Yan, sabi niya medyo kinakabahan siya. Pero ano lang tayo, chill lang tayo Chill lang dito. tayo, sige. O kunyari, podcast. Wow, podcast. Pero parang ikaw lang magtatanong eh. Oo nga, alam ko naman kaya mo naman sagutin lahat ng questions ko sige, eh. sige. So, ang unang question ko, who was Krisha Uy before joining YouTube and being a content creator? I think ako yung batang trying to fit in, tsaka laging nag-a-adapt ng change. Kasi I was born sa States, my mom's American. Tapos bigla kaming nilagay sa Gensan na wala kaming kakilala. Kasi my dad was assigned na mag-open ng business doon with his father, which is lolo ko. Siyempre, hindi kami marunong Bisaya. Natuto ako doon. Kailangan ko mag-fit kasi ang daming bullying talaga doon. Nung time na yun, tinatawag akong alien. Bakit? Kasi yung Amerikanang nandoon. Oh, Ganyan. okay. Tapos nag-move pa kami ulit ng Chinese school. Kasi dad ko Filipino-Chinese. After 4 years, grade 4 na ako. Kaya nag-adapt na naman ako. So, ando na naman yung bullying kasi may tisay sa Chinese community. Oh my gosh. Oo. So talagang naano yung life mo na nag-a-adapt ka kung saan kayo dinadala ng parents ninyo. Kailan ka napunta dito sa Manila? Nung 18 years old ako kasi nakita ako sa isang CR sa Greenbelt. Tinatanong ng girl kung model daw ako. Tapos sabi ko, hindi. Inofferan pala ako mag-commercial model. So doon ka nag-start? Doon ako Nag-commercial nag-start. So dito ko na lang tinapos yung college ko para magawa ko yung pagka-commercial. Sino ba naman di kukuha sa mukhang to? Pang commercial ang mukha? Ang sarap titigan. Oh. Naku, may asawa. Tomboy pala. Hindi, promise. Alam mo, sinasabi ko talaga yun na gusto-gusto ko yung mukha ni Krisha. Kahit ever since na papanood ko na siya sa YouTube. So, speaking of YouTube, what inspired you to start your YouTube channel? And what was your first video? Kung naalala mo, ano yung pinaka-unang video na in-upload mo? Kasi since 11 years ako naging TV commercial model, na-bored ako kasi lagi na lang as a talent. So, nag-explore ako ng iba. Nag-aral ako ng makeup. And then, tinry ko maging makeup artist. So, nag-makeup ako sa mga TV commercial. Ako naman yung behind the scenes. So, naisip ko, i-promote yung pag-makeup by doing video sa YouTube. Tapos, na-inspire ako kay It's Judy Time. Ano siya, vlogger siya sa States. Yun kasi yung ginagawa niya. So, tinry kong gayahin. Pero nag-evolve. Wala na nagpapa-makeup sa akin. Nagpapa-vlog na sila sa akin. Okay.
So, hindi na tuloy ako nakaka-makeup kasi lahat na lang na nagpapa-vlog. Kaya naiiba yung Naiba yung destiny. direction. O yung direction. You speaking of yung pagiging commercial model mo, ano yung mga nagawa mong commercials before? Yakult, KFC, Mayra E, Voice Combo Sandwich, mga biscuit. Usually, barkada ako or yung mga beauty, skincare, ganyan. Wow. Ganun pala, no? As a vlogger and As a as vlogger. an artista, what do you think makes your audience connect with you so deeply? Kasi sabi ko nga, isa ka sa mga real, kumbaga authentic yung mga pinapost mo, lifestyle, tapos yun nga, makeup and cooking. So, what do you think yung reason bakit nakaka-connect ka sa maraming audience? Before I started, nag-research talaga ako paano maging vlogger. And lahat na napanood ko, lagi sinasabi na be yourself and just show your authenticity. Kasi yung mga videos ko, pinapakita ko minsan yung mga flaws ko eh. Like for example, nadapa ako or may nagawa akong mali. Instead na pwede ko yun i-delete. Kasi ako naman nag-edit, di ba? Ay, pakita ko na yan, okay na yan. So, siguro naging relatable. Oo, no? nakarelate sila. And hindi ako nahihiya. Sabi mo nga na iba yung landas mo from doing makeup and then nakilala ka ngayon as talagang beauty content creator. Anong feeling? Nasagot yung mga questions ko kasi lagi ko tinatanong before, ano ba talaga gusto ko? Kasi gusto ko lang makita sa TV. Mahilig ako humarap sa camera. Pero hindi ko talaga alam ano para sa akin. So, tinanong ko lang talaga si Lord, ano ba talagang para sa akin, Lord? Kasi nag-try din ako mag-artista, mag-makeup, ganyan. So, sabi ko, hindi ako para dito eh. So, yun na, parang bigla na lang dinala ko sa tamang direction. Naging open ka sa pagiging vulnerable before. And alala ko, dun tayo nag-connect nung time na yun. How has vulnerability shaped you now as a person? It's okay na maging fragile din. Kasi hindi naman kailangan lagi kang the strongest voice sa room, di ba? Minsan okay din na ikaw yung pinakamahina. Basta as long as niramdam mo lahat yung mga experience mo. Kasi that will also shape you as a person kung sino yung maging become. Yung process naman din, di ba? Parang it's more powerful din kasi dun ka naman papunta. Ikaw yung next na kung sino ka. Tinan mo, kinakabahan ka pero Kinakabahan ganda ng ako. Ganda ng mga sagot mo. Ganun Ano ka ba? Oo. Masarap mga pakinggan at masarap po tignan. Hello? Kaya what is the biggest lesson you've learned about yung pagkakaiba ng industry ng showbiz and ng social media? Sa ano kasi sa showbiz, more on script kasi talaga. Yeah. Yun yung napansin ko. Pag sa YouTube kasi, I can be myself. Hindi ko kailangan mag-change ng character kung sino lang ako. And yung natutunan ko is, hindi mo kailangan din mag-post ng lahat. Hindi mo kailangan i-share lahat. Ako kasi I share my problems pa rin, pero hindi nila alam na it's still filtered. May mga things kasi na hindi mo kailangan i-share, like may mga family problems and stuff. But yun yung natutunan ko kasi you have to also protect yourself and your family. Yeah. And syempre, kung ano yung na-post mo, hindi mo na yun mabawi. Kahit i-delete mo yun, may iba naka-screen record na. Diba? Yeah. So, always think talaga before you click kung nakakabuti din ba yan para sa audience mo or hindi. Pero totoo no na para sinabi mo nga, being authentic is really important. Ngayon, nakaka-interview na rin ako ng mga vloggers, influencers. Laking bagay ng pagiging authentic. Oo. Diba? Kasi kagaya nito, kaya gusto ko rin ginagawa yung ganito, interview ng mga nag-i-inspire tsaka nagmo-motivate. Kasi ang daming learnings, kagaya ng mga sinasabi mo. Mas hindi ka mahirapan kasi ikaw lang naman yung ipapakita mo. Hindi ka nag-fake, Oo, diba? hindi mo kaya. Guys, i-check ninyo yung YouTube niya. Saka kahit yung mga Instagram niya. Una-una, sabi ko nga, sarap tignan ng mukha niya. And wala lang, gandang-ganda lang talaga ako sa babaeng to. Ayun, can you walk us through a normal day of a life of a creator? I think hindi same yung everyday ko. Kasi may days ako na nag-edit lang ako eh. Tapos may days ako na nag-shoot. So, nag-change siya. Tsaka moody ako. May mood ako na ayoko mag-edit, ayoko mag-vlog. May times ako na gusto ko lang mag-isip. Kasi minsan kailangan mo din mag-isip lang, yung wala kang gagawin para makapag-isip ka ng creativity. Yung parang nagbe-brainstorm ka rin mag-isa. Lalo na pag ilang years ka na, kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone mo ulit. Kasi minsan nasa-stuck ka lang sa isang place na hindi ka nag-grow. So,
kailangan mong lumabas. Sa lahat ng mga projects na ginawa mo, Krisha, ano yung pinaka-project that you are proud about? Or ano yung video na nasabi mo na, uy, napapansin na ako ng mga tao? Kung proud, yung nakakapag-work ako sa YouTube Creators for Change kasi gumawa kami ng cyberbullying campaign. Talagang ni-research namin na sino yung bully ko, hinanap namin. So, yun, proud ako dun kasi kakaiba siya and nakapag-influence and inspire kami ng ibang tao. Yes. At nakakaintindi kami na bakit may bully, bakit may basher. Doon ako na-inspire. Pero yung sinasabi mong nakilala, hindi doon. Siguro sa pagluto ko. Hindi kasi ako totoong chef, di ba? Natututo lang ako sa... YouTube University, gano'n. Oh, hindi. Hindi, okay. Hindi naman. Kasi yung iba, nanonood ng teleserye nung bata pa. Ako kasi nanonood ako ng cooking shows. Oh. So, sabi ko, gusto ko magkaroon ng cooking show. Eh, wala naman kumukuha saan. So, gumawa ko ng sariling vlog. So, I love it. Doon. Tapos yung mga luto ko, nakaka-relate and more on accessible yung ingredients. Lagi kong mini-make sure na kaya din ng best friend ko na bilhin Yes, to, yung mga lutuin best to. friend, Yan. oo. Kaya doon ako nakilala. Kasi, ay, yung luto mo, ginaya ko yung lasagna mo, yung adobo mo. Ganun. Ay, gano'n. Oo, ganun. Saan mo nakuha yung passion mo for cooking? Mga chef na pinapanood ko, sila Rachel Ray, Talagang sa ano ganun pa, lang. Lifestyle Network, yung mga Oh my gosh, yung luma. yes. You talked about bashers. How do you face bashing? Lalo na in the online community, di ba? Di talaga nawawala ang mga bashers. So, ano ang coping mechanism mo when it comes to bashers and those Yeah. people who are saying negative things about you? Well, ako binablock ko sila or ignore. Meron ding time na pwede mag-reply. Basta yung reply mo is nakakabuti din ba yung reply mo. Kasi minsan, ikaw na rin pala yung basher eh. Kasi the more ka The more sa napatulan. Bisaya, maggara o Oo, parang oo. lalong ng fire. So, kailangan isipin mo muna kung tama ba to na replyan ko. And kung mag-reply ako, dapat siguro educational, turuan mo. Hindi yung aawayin mo din. Maging big person lang talaga. Before, ako, sensitive. Pero yun nga, naka-interview ako ng mga psychiatrist na ba't sila ganun. Sometimes pala, it's because meron silang problem sa kanilang house or relationship sa bahay na or school, binibully sila. Tapos ako lang yung So, they hurt nabiktima. other people, Oo, kumbaga. pero hindi talaga ako yung Problema. gusto nilang Parang, nakita lang nila. So, ako yung inaway. So, Yeah. dapat isipin ko na, wala lang yan. Pero totoo yun yung kapag tumatagal ka na kasi sa, like yun, tagal mo na rin content creator. Mga first month or bago ka pa lang, parang, bakit sa Manila? Tapos eventually maging manhid ka. Kasi lalagay mo sa utak ko na, at least napapansin na nila ako. Relevant na ako sa kanila kasi binabash nila ako, di ba? Maging mature ka Oo, na. kasi kung iisipin mo is kakainin mo yung sinabi nila, mas mahihirapan na gawin mong positive na at least relevant ako kasi pinapakilaman nila yung buhay ko. Pinapakilaman nila yung pagkatao ko, di ba? Tsaka plano ka din nilang hilahin pababa. Yes. How do you balance your personal life and being a public figure? Dati, hindi ako marunong mag-balance. Sumusobra ako sa pag-vlog. Like, everyday ako nag-upload. Wala na akong totoong personal life. Talaga? And totoong apektado yung mga pamilya ko, friends ko. Kasi minsan, wala na akong time na i-meet sila. Then, na-realize ko na, mali. Kailangan mag-pause. It's okay to slow down pala. Kasi kailangan mo din bigyan ng time sarili mo, friends mo, family mo. Kaya ngayon, na ako, relax. Yeah. Pero grabe, pag naisip ko, siguro in a way, lalo na pandemic, no? Parang yung vlogging yung naging way mo to connect with people and parang dealing with your problems. So feeling ko, yung attention mo, Doon napunta lang. doon. Oo. Na ikaw, naging happy ka kasi syempre, dami nga nakaka-relate sa'yo. Pero at the same time, yun nga, no, minsan nakakalimutan natin yung mga personal lives natin. Pero sometimes, andun din yung dahil inspired ka to vlog. Oo, pero Hindi ka rin pati naman titigil. Totoo yan. Pati yung self ko, nakalimutan ko. Like, Talaga? more on work lang. Nakalimutan ko na yung paano, like, internal, like, spiritual, mentally. Kaya kailangan talaga mag-slow down. Na-burnout talaga ako eh. Isa yun sa mga napapanood ko, no, na normal for content creators to feel burned out because yun nga, yung utak mo,
galaw lang ng galaw. Ano yung gagawin kong content? Ano yung gagawin ko, di ba? So what would you say to women who are trying to find confidence in their careers and their personal journeys? Kagaya mo. I think you have to believe in yourself. Kasi yun yung start sa sarili mo muna. Like, feeling ka hindi ka sure ngayon, di mo wala anong next step, anong mangyayari. Lagi mo isipin na move forward ka lang. Kasi at the end, process lang yan eh. Magugulat ka din na nandun ka na pala sa gusto mong path. Kaya just be positive na tuloy-tuloy mo lang. Tsaka wag ka makinig sa mga negative. Kasi may iba dun, kala mo friend mo, pero hindi mo pala friend, di ba? So, always think na, paano ba yung, mag-reflect ka. You always reflect na, ito ba, i-absorb ko to or hindi? Kasi mag-aapekto yung pagiging confident mo eh. Believe in yourself talaga. Isipin mo muna yung sarili mo na, tama ba tong sinasabi nila o hindi? I-absorb ko to o hindi? Ganun. Gaano nakatulong sa'yo yung pag-vlog mo to heal yourself from your past? Oh, malaki. Kasi introvert kasi ako. Kausap ko yung camera minsan. So feeling ko, parang din ako nagda-diary. Journal. You're talking to yourself, but you're also talking to the camera, which i-upload mo eventually. So nalalabas ko yung mga feelings ko at malaking tulong yun eh. Kasi kung hindi ka nagsusulat, nag-journal, di ba? Hindi mo ma-express yung sarili mo minsan. Ang hirap. Kaya mabilis ako naging okay din. Tsaka syempre, surrounded ka ng mga good people. Yes. And naging malaking support sa yung mga tao that time. What's next for Krisha? Ako, sa totoo lang, di ko alam. Ngayon, nag-ano lang ako, moving forward lang ako, kakalipat ko lang ng place ko. So ngayon, tinatanong ko din yan sa sarili ko, what's next? Waiting lang no kung ano yung plan ni God sa atin. Pero minsan pag nag-start tayo ng new chapter natin, talagang, ay, eto na pala yung next ko. Kagaya yung sabi mo kanina, feeling mo, yung direction mo was going to makeup tutorials and doing makeup. Pero dinala ka sa ibang direction. Yeah. I-share mo sa akin yung content creating journey mo. Sobrang bilis kasi nangyari. Kasi ang ginawa ko before, everyday ako nag-upload. Ginawan ko ng schedule na makeup Mondays, Tuesday cooking, na Wednesday lifestyle ko, Thursday nag-workout. So, tinuloy-tuloy ko na hindi ko napansin. Ilang years ko na pala siya ginagawa. Wow. Na hindi ko napapansin. Ganun yung nangyayari. Masyado ko na-focus. Oo. Ano nagpa-realize sa'yo na, shucks, kailangan mag-slow down, kailangan kong ibalik? Ano yun? Nagkaroon ako ng physical problem na. Because I edit my video, so parang sumakit na yung dito ko. Ewan ko, nagngangalay. Oo, parang carpal. Oo, Parang carpal tunnel. Doon ako nag-pause. Tapos, alam mo yung nandito ako, pero pag-uwi, edit. So, wala talaga ako doon. Hindi ko sila kasama. Kahit nandyan sila, busy ako. Nakaka-zone out kasi editing nila. Oo. May sarili kang mundo talaga. Parang hindi ko kayo kilala Ganun. So, nagtuloy-tuloy siya na hindi ko napansin. Ilang years na nga. Mga ilang years umabot to? Parang 5 or 6. Basta Oh my gosh, ang hirap no na. Nung pandemic siya nag-change. Gusto ko lang balikan yung journey mo as an artista. Hala. Paano ka naging artista? Sige na, para malaman nila na nag-artista to si Krisha. Kasi pag model ka, yung next step, yung iba artista. So, syempre, pinakilala kami dyan sa Star Magic. Tapos, nakuha ako. So, workshop. Pag nag-workshop ka doon, may mga, ng auditions for teleserye. Doon, nakuha ako doon sa mga teleserye. Anong shows? Tsaka network? ABS-CBN. Oh My G. Oh, si Janela. Oo. Ako noon high school, kahit hindi ako high school. Kasi nga mga kang bata, sobrang mga kang bata. And then yung isa, Doble Cara, kay Julia Montes. Kaibigan niya ako doon. Okay. Yun lang. Tapos after, doon ako nag-start mag-vlog.
after ko mag-teleserye ng Doble Cara. Gusto ko lang itanong, bakit mas minahal mo yung vlogging kaysa sa showbiz? Nahirapan ako kasi like yung R ko daw, patay, mag-practice ako sa bahay nito. Ganyan. Kaya doon ka na sa real videos, no? Oo. Kaysa... Tapos yung accent ko, Bisaya. Hindi ka Bisaya, dito Tagalog. Oh my gosh, ang hirap. Gets. Oh my God. Oh, lagi ako napapagalitan. Kaya wala akong gana pumasok. Kaya mas nahanap mo yung heart mo sa content creating na lang. Kasi ikaw na ikaw. Kasi ang hirap nga naman mag-artista nun na syempre mahirap pag may Bisaya. Kaya alam mo, bilib ako nakikinig sa ako inyo. Bisaya, pero hindi ko kaya magsalita. Bisaya si Mama. Dumaguete, Cebu. So, Mami ko Dumaguete din. ay, talaga? Mga Kastila nandun din. Yan, di ba? Yun, sila na nga. Kaya pala. Ano mga naging struggles mo being a content creator? Yung hindi ko na alam anong i-upload ko. Naubusan na. Oo, kasi parang 8 years na ako nun 8 or 9. Grabe, sobrang consistent Oo, mo. kung anong upload ko. Bored na ako. Hindi ko alam anong gusto ko. 3 months yun, wala akong, yung mga, mga pending lang na videos. Yun yung ina-upload ko, pero wala na akong ginagawang content. Nag-isip ako, lumabas. Na-realize ko na, gusto ko pala mag-podcast. Nag-add ako. Tsaka para may excite, kasi bored na nga ako. Pag paulit-ulit, nabubulit ako. Speaking about your podcast, share mo sa amin yung bago mong podcast. Ano siya, How's Your Heart? Oh. Interview din kita doon. Sige. Gusto Pero ko yan. yung podcast ko, more on, pwede rin ako magkwento. So, parang kwentuhan siya. Hindi siya Q&A. Ganito na kinakabahan ka. Like, chill lang tayo dito. Or kung may question, yung question na yun, sasagot tayo dalawa. Ganyan. Sige. Para Gusto ko kwentuhan. yan. Gusto ko kwentuhan yan. siya. Kailan ba kanina tayo matapos? Kaya Malamang. Kaya nga. Pero masaya naman siya. More on sharing din sa experience. What is your message to our aspiring YouTubers or content creators who look up to you? Do the things that you love. Hindi porket uso or idol nyo, gayahin nyo. Kasi iba pa rin yung may sarili kang identity. Kung meron kang message sa young Krisha, ano yun? Good job. Buti na lang. Hindi, good job. Kasi nahirapan talaga ako nun. Kasi I think nakatatlong schools kami na nilipat-lipat. Pero good job kasi hindi ka nagpatalo sa mga bully na tao. Meron akong last and final question. Okay. How's your heart? Binalik yung tanong. Masaya naman. Okay naman. Natanggap ko na mag-isa ako. Wow! Oo. Uy, maganda Nag-enjoy yan, ako na mag-isa. Kasi 2 years and 4 months. Single. So, yun. Ine-enjoy ko yung isa. Yeah. How is it important to love yourself? Super. Kasi, ma-realize mo na, teka, kung may maglapit sa'yo na guy, ma-realize mo na, hello, kaya, ano mo ba yan? May ambag ba to sa buhay mo? Ito ba yung gusto mong maging asawa? May respeto ka na sa sarili mo na, excuse me, hindi tayo bagay. May ganun na. Hindi tulad dati na, bagay ba kami? Porket gwapo lang, di ba? Importante talaga to love yourself para may boundaries ka. Ayan, narinig yung kay Krisha yun. Love yourself para meron tayong boundaries. Yeah. If you have a message to Krisha now, ano Okay. yun? Keep it up. Hindi ko pa sure kasi kung ano mangyari sa akin. Nasa unsure ako, pero I know I'm not broken. I know nasa process ako na kung saan ako papunta. Kaya excited ako kung ano man yun ibigay sa akin. You have a beautiful heart and a beautiful face. Thank you Thank for you. giving your time. And excited ako dyan sa How's Your Heart, Okay. the podcast. And excited akong malutuan mo. Sige, And sige. dahil dyan, kaya ako natatawa, happy birthday sa'yo! Hi, Ayan! Thank you. Happy birthday! This is for you. Thank you. Dahil nabanggit mo na birthday mo. Di ba? So, thank you talaga. Thank you for your time. And alam ko, Lord will bless you so much after the people watch your episode and your Thank journey. you. Ayan, happy you. birthday! O, blow mo na yung cake mo. Make a wish. Make a wish. Bata. Make a wish.
Yay! Happy birthday! Sweet naman. Ayan, thank you so much again, Thank you. Krisha, for your time. And happy birthday! Thank you. Siyempre, before we end, bibigay ko muna sa yung giveaway namin. And from Behind the Scenes and Flowers by Elle. Personalized talaga. Yan. Thank you so much, Flowers by Elle. Please share your social media accounts where they can follow you and where they can watch your content. Okay. You can watch me sa YouTube, TikTok, Instagram, Threads, Facebook, Krisha Uy, and podcast ko sa Spotify, How's Your Heart by Krisha Uy. Yan. Thank you. Thank you, thank you. Ayan, today, Krisha Uy reminds us that authenticity always wins and that real success comes from being true to yourself on and off cam. Thank you so much, Krisha, for sharing your story and your journey. Yan, fresh flowers yan. Kaya nga eh. Thank you for keeping us inspired and motivated with all your content. So, please follow Krisha sa mga hindi pa nagpa-follow kay Krisha. Thank you for inviting Ayan, me. thank you for continuing chasing your dreams. And thank you for having a courageous heart. Maraming salamat. Thank Dahil you. kahit kabado ka, nandito ka para mag-interview. I appreciate Thank you so you. much. Ayan, of course, before we end, I would like to thank our following sponsors for making this show possible. Of course, thank you to Meats and Deli Cafe for our food and our venue for this season, located at Retail Road, The Grove by Rockwell Pasig. Hair and Makeup by MJ Medela, maraming salamat. Flowers by Elle for our beautiful flower gift for our guest. And of course, Oswald Carbonell Life Insurance for our 100,000 worth accidental insurance for all our guests. And my amazing production team, maraming salamat po. AAA Digital and Studio Manila for making this show possible. And our quote of the week, being real is powerful when you choose honesty over perfection. People don't watch you, they connect with you. Again, thank you so much for watching, and please stay tuned for more amazing and inspirational stories because there's always a story behind the scenes. This is your host, Ina Asisio Carbonell. See you next week and God bless. Every day is family day here.